Hello po mga katambay, mga kababayan. Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron pong balita ang gobyerno para sa atin mga kababayan, mga katambay. Huwag na raw po tayo mag-alala dahil po pinangako po nila at sinasabi po sa atin ngayon na sapat at tinitiyak po nila na sapat ang pagkain po natin at ang supply ng pagkain nga po ay sasapat. Ah, sa bansa po natin mga kabayan, nakakatawa po. Ito po, pakinggan po natin at saka po tayo magkomento mga katambay. Pakinggan po natin pahayag ni Undersecretary Joey Villarama ng El Nino Task Force. Ito po. Ng gobyerno na sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa harap ng banta ng El Nino sa agrikultura. Ayon sa tagapagsalita ng El Nino Task Force at Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, umaabot na sa 151 million pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura, partikular sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Apektado rito ang nasa halos 4,000 magsasaka. Sa kabila nito, iginiit ni Villarama na nananatiling very stable ang supply ng mga pangunahing pagkain gaya ng bigas, mais, asukal, karneng baboy at manok. Ayan po mga katambay. Year. Ayan, Actually, nagsalita ang bigas nga hanggang September sapat ang supply natin. So walang nakikitang pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Napakataas. Walang pagtaas. At least nakita nyo na mga katambay, sinabi ni Secretary nung huli. Napigil ko pa nga eh. Wala raw nakaambang pagtaas ang presyo ng bilihin. Aba may plano pa pala itaas. Ang bigas 70 plus na, 60 plus. Aba magpapasalamat pa tayo ngayon sa bagong Pilipinas, mga katambay, dahil wala pa nakaamba na pagtaas. At sinisigurado po nila, mga katambay, ang supply po ng ating bansa sa pagkain sasapat po kahit sa kabila ng meron na pong nararanasan na pananalasa sa Western Visaya, yung mga pananimpuron, di po ba? Pero sasapat pa rin. Ayon dito sa tinura ni Undersecretary Joey Villarama ng El Nino Task Force. Nakita niyo po mga katambay, talagang pinaggigit-gitan ng Undersecretary ng ating gobyerno na ang supply natin sa pagkain, mga katambay. Di ba? Marami tayong naka-reserve, naka-stock. Yun po ang itatanong ko mga katambay. Tatanong ko rin sana kay Secretary Joey Villarama, saan po kaya nakalagay yung mga stock na napakarami? Di ba? Lalo ang bigas. Dahil sasapat pa itong taon na ito. Sa komento ni Kamanong, palagay ko, komento ko, lalo ang mga bigas, napakarami. Kaya lang po, nasa warehouse. Nasa warehouse po. Siyempre, unti-unti lang po ang labas, mga katambay. Unti-unti lang po ang labas ng asukal, ng bigas. Di ba? Basta yung mga pangailangan ng Pilipinas, naka-reserve po yun para sa mga Pilipino. Sapat. Kaya lang, yung presyo po, ang hindi sapat para sa mahirap. Di ba? Sapat nga po yung pagkain, hindi na masasapat yung pera ng kababayan natin na mahihirap. Dahil sa mahal ng bilihin, paano sasapat? Lalo ang bigas, di ba mga katambay? Nakakalungkot lang po. Yung mga ganitong pahayag para ipinagmamalaki pa sa atin mga kababayan. Ipinagmamalaki pa na sapat ang produkto ng pagkain sa Pilipinas at hindi magkukulang. Sa kabila na napakataas ng bilihin, sumasapat naman pala, di ba? Pero walang nagagawa ang ating gobyerno kung hindi magsalita lang sa media na sapat. Pero wala silang tinitiyak na ito sa darating na mga araw, linggo, buwan, na ang pamahalaan gumagawa ng paraan para maibaba at maibalik man lang sa dati na 40 plus yung bigas. Huwag na sa 20. Kasi yung 20, pangarap lang po yun Doon na tayo sa medyo makatotohanan. Kahit ibaba mo lang ng 40 plus, katulad nung panahon ni Pangulong Duterte na may pandemic pa. Di po ba?
Yung 20 po, wag na po. Medyo ano na po yun, pangarap na lang po yun. Kaya nakakalungkot lang po. At parang may utang na loob pa tayo sa pamahalaan ngayon, sa mga nanunungkulan sa atin dahil hindi nila itataas ang bilihin. Huwag daw tayo mag-alala dahil wala nakaamba na pagtaas ng mga bilihin sa merkado. Maraming salamat po, Secretary, at sa lahat po ng sangay ng gobyerno, magmula po sa Presidente, nagpapasalamat po si Kamanong. At kahit papaano po, meron po kayong malasakit sa taong bayan dahil hindi po kayo magtataas ng bilihin at walang nakaamba. Maraming salamat po magmula kay Kamanong. Salamat po ng marami sa ating bagong Pilipinas. Salamat po. At hindi po magtataas sa ngayon ang mga bilihin. At yung presyo ng bigas na 60 plus hanggang 70 plus, kampante na po ang ating pamahalaan doon sa ngayon. Ay, nako, mga kababayan, bagong Pilipinas. Katulad ng airport, iba na mamamalakad, iba na magpapatakbo. Private sector na, San Miguel. Kumikita, di ba? Ay, nako. Pambira. Ngayon naman, babanatan tayo sa isang balita na sapat ang pagkain natin. Wala nakaabang pagtaas. Ay, nako. Tapos, meron naman sila na konting tulong nakakarampot. Dagdag sweldo na sinusulong ng Senado. Hindi pa nasusulong at hindi pa naisa sa batas. Kumokontra na yung korporasyon ng mga negosyante na magkakaroon ng malaking problema sa Pilipinas dahil unang-una inflation at ang pangalawa, idadagdag din nila yung presyo. Yung presyo doon sa itataas sa mga manggagawa natin sa Luzon, idadagdag yun sa presyo ng mga produkto ng mga negosyante. Kaya buong Pilipinas na naman magsasakripisyo ron, pagtaas ng bilihin. Kaya siguro, sa pananaw ni Kamanong, yun yung siguro iniintay ni Undersecretary Joey Villarama na pag naipasa na lang yung batas na ginagawa sa Senado na 100 piso na increase sa mga manggagawa, sa mga private sector, doon pala magtataas ang gobyerno. Ang mga businesses natin, yung corporation nila. Papatong na check po yun di ba? Ay, nako, Pilipinas kung mahal. Walang, parang nakakalungkot lang po, no? Yung nakaupo po sa atin ngayon, lalo sa DA, di ba? Department of Agriculture. Parang hindi sila hindi sila makamahirap. Walang pakialam sa mga tao na, yung pera ay kakarampot, na talagang bigas lang ang kayang bili ng pera nila. Bigas, sardinas, noodles, yung mga karamihan kababayan natin sobrang hirap. Yun lang mga pagkain, di ba? Minsan tuyo, minsan didikdikin lang yung asin, patis, toyo, ulam na, basta may bigas lang. Pero yung pagkain mahirap nga na number one, bigas. Itataas mo pa ng sobra-sobra. Parang wala silang awa, di po ba? Parang hindi sila naawa sa mga Pilipinong napakalaki ng porsyentong mahirap, di ba? Na yun lang ang talagang sapat na kaya nilang bilhin na bigas, ang kilo, kalahating kilo, yung iba, 1/4, basta makaraos lang, Tapos ang presyo, magpapasalamat pa tayo ngayon dahil sasabihin ni Undersecretary na pasalamat tayo at hindi magtataas. Stable ang presyo ng bilihin at wala pa nakaambang pagtaas, di ba? Nakakalungkot lang. Ito ang ating bagong Pilipinas. Ibang-iba talaga. Parang kailan lang kay Pangulong Duterte, di ba? Nakikinig si Pangulong Duterte at may puso siya para sa mga mahirap. Nararamdaman niya yung pangangailangan ng mahirap. Di ba? Talagang gumagawa siya ng paraan para, gamitin ang asset ng gobyerno. Hindi lang gastusin sa PI. Yung mga bilyon-bilyon. Ginagawa niya, itutulong niya sa tao yun. Hindi katulad ngayon, waldas, puro waldas. Pera, hindi mo alam kung saan dinadala, kung saan nila nilalagay yung mga pondo na wala man lang. Nakakalungkot lang. Pati DSWD, nagagamit na rin yun. Yun lang po mga katambay. Ang komento natin sa ating Undersecretary na nangako at nag-promise. Talagang parang pangako na talagang ang supply ng pagkain natin hindi magkukulang.
Hindi man lang tayo tinanong kung yung pera natin sa bulsa ay sasakto naman do'n sa sinasabi nilang pagkain at hindi magkukulang na supply, ano. Yun lang po mga tambay, tiis-tiis lang po. Higpit-higpit po tayo ng sintron. Ba-budget po talaga tayo ngayon ng talagang budget na budget ang ating kakarampot na kinikita. Gano'n po talaga. Sila po kasi ang nasa kapangyarihan ngayon at diskarte po nila ang masusunod, mga kabayan. Hindi po diskarte natin. Maghihintay na lang po tayo siyempre. Una-una, maawa sila sa ating may hirap, di ba? Gano'n lang. Kung hindi sila maawa, eh, magtitiis tayo. Titiis tayo ng 4 na taon pa. Sana yung mga susunod na Pangulo naman, makabayan naman po at may pagmamahal sa masang Pilipino. Ito po, si Katambay Manong, nag-iwan po na ingatan po pa rin po tayo at lagi po tayong magdarasal, ihingi ng tulong, awa sa may kapal. Yun na lang po ang napaka-importante sa ngayon. Bye-bye! Ingatan nawa po. May pag-asa pa ang ating bayan. Ipaglaban natin, mahalin natin. Paalam. Bye-bye.